Ang mga tao sa mundong ito ay lahat naging mga parasito sa katawan ng dambuhalang halimaw. Dahil sa pagbagsak ng alien na barkong pandigma sa lupa, ang mga kakaibang nilalang na nakatakas ay nilamon ng buong mundo. Upang makaiwas sa pag-atake ng mga nilalang, nagtayo ang mga tao ng mga lungsod sa mga dambuhalang halimaw na gumagala. Kahit ang makapangyarihang mga may kakayahan ay kailangang umasa sa mga halimaw. At ikaw kahit hindi nagising ang iyong kakayahan, ay hindi inaasahang nakakuha ng kakayahang mag-upgrade ng makina. Bigyan ka lamang ng isang flashlight, magagawa mo itong gawing sandatang pumupuksa ng planeta. Kahit isang maliit na bangka ay kaya mong gawing sasakyang pangkalawakan. Sa sandaling ito ikaw na bagong dumating ay inutusan ng mga kasamahan na lumabas at akitin ang mga lobo. Nag-isip ka sandali at nagsalita. Maaari akong lumabas at akitin ng isang kawan ng lobo. Ngunit kailangan ninyo akong bigyan ng isang pagkakataon. Tinanong ni Xiaolong, ano ang ibig mong sabihin? Baril. Kailangan ko ng isang baril. Kailangan mo lamang tumakbo ng diretso. Mabigat ang tono ni Xiaolong. At nagpatuloy sa pagsasalita. Hindi ka nagsalita, ngunit ang iyong mga mata ay punong-puno ng determinasyon. Iniunat mo ang iyong kamay upang humingi ng baril. Nanahimik sandali si Xiaolong. Palihim niyang tiningnan ang lalaking nasa likuran. Tumango ang lalaking iyon. Bumunot siya ng isang mukhang sirang pistola mula sa baywang. At inihagis ito sa iyo. Tinanggap mo ito, at binuksan ang magasin. Isang dilaw na bala ang nakadiin sa loob. May lumitaw ding teksto sa gilid ng iyong paningin. Isang P226 na semi-automatikong pistola. Saklaw na 50 metro. Isang bala lamang. Malubhang pagkasira ng rifleng. 100% ang pagsabog ng silindro. Hindi maaaring gamitin. Buwisit, ang grupong ito ay talagang nagbigay sa akin ng pistolang sisubog ang baril. Pansamantala mong pinigilan ang galit. Hindi ka nagmura o nanisi. Gusto mong subukan kung ano ang epekto matapos ay upgrade ang baril. Inalis mo ang slide ng baril, ang bar aisles at ang mekanismo ng pagbawi. Ang hawakan ng mekanismo ng gatilyo at lahat ng pyesa. Nilinis mo rin ang buhangin at dumi sa loob ng mga pyesa. Muling binuo, sa sandaling matapos ang pagbuo, ang mga salitang nasa gilid ng mata ay muling gumalaw. Pistola LV2, 0/10, isang P226 na semi-automatikong pistola. Saklaw na 50 metro, isang bala. Nawawala ang tactical rail ng mga pyesa. Nawawala ang front sight, malubhang pagkasira ng rifleng. Maaaring gamitin. Bahagyang tumaas ang pinsala, bukod sa pagbabago ng antas. Nagkaroon din ng bahagyang pagbabago ang paglalarawan ng P226. Tapos na ang 1 minuto. Bilisan mo at lumabas ka na. Sa sandaling ito ay hindi na makapaghintay si Xiaolong. At patuloy na nagudyok. Nag-iisip ka sa iyong puso kung paano lalampasan ang sitwasyon. Biglang-bigla, naalala mo bago pamunuan ni Xiaolong ang lahat papasok sa yungib. Nagpadala siya ng tao upang maglagay ng bantay sa tuktok ng yungib. Ayon sa Loika, kapag may mabangis na halimaw o panganib sa labas ng yungib, ang bantay ay agad na makakakita nito at magpapadala ng senyales. At ang bantay na ito ay isang sniper. Tiyak na may dala siyang Barrett M95. Nagbago ang iyong ekspresyon. Maingat mong inalala ang dating pwesto ng bantay. Sige. Lahat kayo gusto ninyo akong mamatay. Kayo ang mabubuhay, di ba? Napangiti ka ng malamig sa loob. May plano kang naisip. Pagkatapos, sa ilalim ng mga titig ng lahat, dahan-dahan kang lumapit sa bunganga ng yungib. Huminga ka ng malalim. Tumingon ka at sinulyapan si Xiaolong at ang iba pa. Bahagyang nainip si Xiaolong at ibinaba ang boses, na naging paos ang tunog habang nagsasalita. Kumilos ka na. Ano pang hinihintay mo? Umila ang ngiti sa gilid ng iyong bibig. Gusto kong magpaalam sa inyo sa huling pagkakataon. Hindi na kailangan. Gawin mo na lang ang tungkulin mo. Sige, bang. Agad na lumitaw ang isang butas ng dugo sa noo ni Xiaolong. Tumagos ang bala sa kanyang ulo. At sumabog palabas sa likod ng kanyang ulo. Putang ina, binigyan mo ako ng sirang baril. Gusto mo pa akong ipadala sa kamatayan. Ang huling bala ay para muna sa kamatayan mo. Walang sama ng loob ang marangal na tao sa susunod na araw. Binawi agad sa mismong sandali. Kasabay nito, nagkaroon ka rin ng hindi inaasahang sorpresa. Isang putok, ay nagdagdag pala ng karanasan. Pistola LV2, 1/10. Sa sandaling ito ang ibang tao sa loob ng yungib ay hindi kailanman inakala na ang takbo ng mga pangyayari ay tuluyang lumihis sa inaasahan. Putang ina, sirang-sira na dapat ang baril na iyon. Paano pa ito nakapagpaputok ng bala? Nang galit na dinampot ng iba sa loob ng yungib ang kanilang mga baril. At balak ka ng barilin sa bunganga ng yungib. Matagal ka nang naglaho sa kanilang paningin. Sa sobrang galit ay wala silang magawa. Labis na nagngangalit, walang tigil sa pagmumura. Samantalang ikaw sa sandaling ito ay todo takbo. Sinusubukang makalusot sa mahigit 300 bulok na lobo. Sa sitwasyong walang kakayahang espesyal, ito ay tiyak na pagpapakamatay. Ang tanging paraan para mabasag ang sitwasyon ay ang sniper rifle sa tuktok ng bundok. Sa mismong sandaling ito, nang makita ng pinunong lobo ang iyong anyo na biglang lumitaw, hindi nito pinakawalan ng lahat ng bulok na lobo. Ilang piraso lamang ang ipinadala upang humabol. Habang pinananatili ang kaayusan ng iba, sumulyap ka pabalik gamit ang gilid ng iyong mata. Ilang bulok na lobo ang mabilis na sumusugod. Sa bilis na kahit ang mga bato sa lupa ay tumatalbog. Parang isang sports car na biglang bumilis. Buwisit, inamaliit mo ang mga halimaw ng mundong ito. Ang bilis ng mga bulok na lobo ay nakakapangilabot. Mariin kang umungol ng mababa. Muling piniga ang natitirang lakas.
Itinulak sa sukdulan ng suklay ng dugo ng puso. Aging, hindi na kinaya ng butas ng ilong ang matinding galaw. At biglang bumulwak ang dugo. Wala kang pakialam. Sa pagitan ng buhay at kamatayan. Halos gusto mong tumubo ng 8 paa para tumakas. Sa loob lamang ng ilang sandali, lalong lumiliit ang distansya ng magkabilang panig. Ang pinakamabilis na bulok na lobo ay sa isang kisap mata. Ay wala pang 20 metro ang layo sa likuran mo. Maging, ramdam mo ang matinding presyon mula sa bulok na lobo. Parang hinihila ka pa atras ng isang ilusyon. Sa wakas, sa iyong paningin, may lumitaw na mababang bangin na wala pang 3 metro. Parang isang pader na hamarang sa harapan. Yumuko ka at tumalon. Iniunat pa itaas ang 2 braso. Kinawit ng mga daliri ang gilid. Ginamit ang puwersa ng pagtakbo. Isang ikot at nakaakyat. Iling ang ulo at tumingin sa kaliwa. Isang bangkay na halos makain na ng buo. At isang Barrett M95. Hindi ka nag-atubili kahit sandali. Ilang hakbang at isang ikot. Dinampot ang sniper rifle sa lupa. Hinatak ang bolt. May lumitaw na teksto sa gilid ng mata. Biglang lumabas. Binagong Barrett M95. Saklaw 700 metro. 5 bala. Nawawala ang natatanggal na bipod. Nawawala ang adjustable na monopod sa likod. Nawawala ang scope. Malakas ang pinsala. Walang oras para pansinin ang teksto. Kahit kulang ang bipod ay malaki ang recoil. Ngunit may mahusay na muzzle brake ang baril. Kayang bawasan ang recoil ng 70%. Kahit walang bipod lalaban pa rin. Lumingon pabalik. Ang pinakamalapit na bulok na lobo ay tumalon na sa tuktok. At ibinuka ang dagwang bibig. Marahas na sumugod. Mas mababa sa 1 metro ang pagitan. Aging, naamoy mo ang matinding baho mula sa bibig ng bulok na lobo. Huminga ka ng malalim. Pinakalma mo ang marahas na tibok ng puso. Hindi ka man lang tumutok. Sa ganitong kalapit na distansya, direkta kang bumaril ng bulag. Tinamaan ang balikat mo ng matinding recoil at ng alay. Parang magkakalas ang buong katawan. Ang napakalakas na recoil ay marahas na bumangga sa iyo. Itinulak ka nito paatras ng 10 sentimetro. Sniper Rifle LV1. Isang /5. Para sa iyo, batay sa mga sinabi ni Xiaolong at sa pagmamasid sa bunganga ng yungib. Ang pistola ay talagang walang gaanong banta sa bulok na lobo. Ngunit simula sa automatikong rifle pataas, tiyak na may nakamamatay na epekto sa kanila. Kung hindi paano naging biglang napakatalino ng mga bulok na lobong ito. Alam nilang maglatag ng bitag, at marunong ding umiwas sa pinaka-nakamamatay na saklaw ng automatikong rifle. Matapos mong maharap ang humahabol na bulok na lobo, gamulong ka at damapa sa tuktok ng bundok. Ang lumang harapang paningin sa ibabaw ng baril ay dahan-dahan. Naipwesto sa ulo ng pinunong lobo sa ibaba. Sa ngayon, kung gusto mong makatakas sa pagkungkob ng mga bulok na lobo, kailangang unahin ang kabayo bago ang tao. Hulihin muna ang pinuno bago ang mga tauhan. Kung gusto mong patayin ang lahat ng bulok na lobo, hindi sapat ang dami ng bala, anging sa pagpatay sa pinunong lobo. Saka lamang magkakagulo ang iba pang bulok na lobo, at maaari pang magtakbuhan. Bahagyang nakausli ang katawan ng iyong baril. Ang nguso ng baril ay sumusunod sa galaw ng ulo ng lobo at bahagyang umuugoy. Sniper Rifle LV1. 4/5. Ang malakas at marahas na putok ay umalingaw-ngaw sa buong lambak. Ang nagbabagang bala ay gumuhit ng tuwid na linya sa hangin. Sa isang iglap, ang makapal na dibdib ng pinunong lobo ay halos tuluyang sumabog. Ibinaba nito ang ulo, at nakita ang sarili nitong nakakatakot na sugat. Pagkatapos ay bumagsak sa lupa. Bumagsak ang pinunong lobo. Agad na nalugmok sa kaguluhan ng grupo ng mga bulok na lobo. Karamihan sa mga bulok na lobo ay nagalit, at nagtatakbuhan sa buong lambak. Hinahanap ang salarin na ng ahas hamanin ang buong grupo. Ngunit sa hanging umiikot sa lambak, bukod sa amoy ng pulbura na hindi malaman ang pinanggalingan, walang anumang kakaibang amoy. Ilang bulok na lobong may pinakamatalas na pang-amoy ay sumugod na sa tuktok. Ngunit wala na roong kahit ano. Samantala 12 ng galit na bulok na lobo ay sumugod patungo sa dati ng target ang mga tao sa loob ng yungib. Ang ganitong pagsalakay ay walang pinagkaiba sa pagpapakamatay. Mahigit 4 na malalakas na bulok na lobo ang pinakamalayo, ay umabot lamang hanggang 10 metro mula sa bunganga ng yungib, bago isa-isang mapabagsak ng makapal na putok ng bala. Ang tanging naging resulta, ay ang pagkaubos ng 1/3 ng bala ng buong grupo. Makalipas pa ang kalahating oras, lalong naging balisa at magulo ang grupo ng mga bulok na lobo. Isang malakas na lalaking lobo ang paulit-ulit na umuungol. Sinusubukang pumalit sa posisyon ng pinunong lobo. Nang makita ang eksenang ito, kinabahan ang mga tao sa loob ng yungib. Bagaman ang lobong ito kumpara sa karaniwang bulok na lobo, ay mas malakas lamang. Wala itong talinong malinaw na higit sa iba tulad ng dating pinuno. Ngunit kapag muling nagkaroon ng pinunong lobo ang grupo, sino ang makakaalam kung ano ang susunod na mangyayari? Isa na namang nakakayanig na putok ng baril ang umalingaw-ngaw. Ang bagong pinunong lobo ay agad na bumagsak. Sa pagkakataong ito tuluyang nakita ng mga tao sa yungib. Ang manipis na usok na umangat mula sa kabilang bundok, ay kumuha ng binocular at tumingin sa kabila. Sa loob ng lente ay tanging mga batong bundok lamang ang nakita. Walang kahit anino ng tao. Si Shenbei ba yun? PWE. Pinapanta pa siya para akitin ang mga lobo. Ano ang resulta? Hindi na alam kung saan tumakbo. Hindi yata posible. Ang layo kanina ay halos 1,200 metro. Hindi naman siya dumaan sa pagsasanay. Paano naging ganun ka-eksakto ang tira? Sa tingin ko may ibang taong nagligtas sa atin. Baka kasama rin yon si Shenbei. Kahit sino pa siya, mukhang naligtas tayo. Muling nawala ng pinuno ang grupo ng mga lobo.
Tinatayang hindi na sila muling susugod. Sayang si Xiaolong, napakasaklap ng kanyang pagkamatay. Kapag nakalabas na tayo, kailangan talagang singilin si Shenbei. Ang mga tao sa loob ng yungib ay nakahinga ng maluwag. At muling sinimulang sisihin ka. Habang binabaliwala ang pang-aapi nila sa iyo, muling bumalik ang katahimikan sa lambak. Mas naging matindi ang sikat ng araw sa hapon. Nang mawala ang pamumuno at pagpigil ng pinunong lobo, ang grupo ng mga bulok na lobo ay mula sa disiplinadong hukbo. Ay naging mga hayop na umaasa lamang sa likas na ugali. Nang may isang oras na lamang bago magtakip silim, nawala na ang kanilang huling pasensya, at nagsimulang umalis sa lambak ng paisa-isa. Hanggang sa huli, nang tuluyang naglaho ang lahat ng bulok na lobo sa lambak, ang mga tao sa loob ng yungib ay naglabasan ng maingat. Samantalang sa tapat na gulod sa gitna ng mga batong nagkalat, suot mo ang dilaw kayumangging balabal na may hood ng bantay. Halos lubos kang naglaho sa paligid. Pinagmamasdan ang mga taong lumabas mula sa yungib, na nagsasayaw at nagdiriwang sa pagkaligtas sa kamatayan. Humugis ang mapanuyang ngiti sa iyong labi. Itinutok mo ang paningin ng baril sa kanilang mga ulo. Masyado pa kayong maagang nagsaya. Pagbabayad kayo ng dugong kapalit sa inyong ginawa. Wala kang anumang awa. Ito ang paborito kong sandali ng pangangaso sa mismong sandaling ito. And suggesting the people in the cave saw the wolf pack completely disappear. Ay dala silang masigla at nasasabik na mga ekspresyon. At tumakbo palabas, maging ang namatay na si Xiaolong. O ikaw na biglang naglaho, ay hindi man lang pumukaw ng kahit anong pag-alala. Sabay-sabay na tumuon ang kanilang mga mata sa 12 ng bangkay ng bulok na lobong lubusang patay. Mga kapatid, hindi na sayang ang paglabas natin ngayon. Punong-puno ang lupa ng mga crystal core. Sagana ang ani. Ang mga ito ay mismong pera. Bilisan ninyo at hukayin ang mga bungo ng bulok na lobo. Mag-iwan kayo ng 5 para sa akin. Balak kong ipalit sa isang rippling pang bagong panahon. Panahon na ring palitan ang hawak kong anti-gang ito. Chambuan, balak kong bumili ng 2 pares ng gulong. Para hindi na kailangang umupa ng tirahan sa kanlungan. At hindi natiisin ang pangmamata at pagsasamantala ng may-ari. Tô Giao cứ liên tục hỏi tôi lý do phát đạt. Trong bữa ăn, Tô Giao cứ liên tục hỏi tôi lý do phát đạt. Từng chút thả tôi xuống dưới. Rõ ràng cho rằng tôi dựa vào bản thân mà phấn đấu. Chúng ta chính thức làm quen một chút. Tôi đương nhiên không thể nói thật với cô ấy. Một tin nhắn, tôi ngủ trước đây, tôi chợt nhớ tới chuột huynh ở nhà. Anh ta còn không chủ động mời ăn cơm. Chỉ có thể nhìn theo hình trong sách mà học từng chiêu từng thức. Mua nửa con vịt quay. Tôi ghé tiệm rau mua chút đồ ngon cho nó ăn. Mau ra đây đi, đến bát cực quyền là gì cũng không biết. Vội vàng bò ra từ hang chuột. Anh là Lâm Phong phải không? Trang điểm nhẹ tinh tế, nên có hỏi thăm về anh, nhưng trong ánh mắt lóe lên một tia ghét bỏ. Hôm nay tôi thấy anh đưa Giao Giao về, đây là ảnh của tôi. Còn em thì sao? Đồ thẳng nam thối. Trong lúc đó Giang Mạn dò hỏi khá nhiều về gia cảnh của tôi. Tôi đã nhiệt tình rủ đi chơi thế rồi, chỉ có thể nhìn theo hình trong sách mà học từng chiêu từng thức. Lâm ca ca tạm biệt. Toàn thân đều nhẹ nhõm khoan khoái, trang điểm nhẹ tinh tế, lại liếc chiếc xe điện đầy vết chảy xước của tôi. Đúng là một người đàn ông keo kiệt.